Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. So hindi takot si General Torre at Marbel sa kasong isasampa sa pagpapakulong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Lalaban si General Torre at Marbel at handa silang haharapin kung anumang kaso ang isasampa sa kanila. Nabasa natin sa Abante TNT, Marbel Torre handang harapin kaso sa pag-aresto kay Duterte. Handang sagutin ni na Philippine National Police PNP Chief General Romel Marbel at Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III ang posibleng kaso na may kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi nito sa PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo sa press briefing nitong Miyerkules. Sinabi niya PNP Chief and General Torre are prepared to answer any and all charges before any proper forum. They believe they acted within the bounds of law and the mandate of their office. Kasunod nito, nito ng panawagan ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman na imbestigahan sina Marbel, Torre at ilang pang opisyal ng gobyerno sa umano'y mga paglabag sa pag-aristo at paglipat kay Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, mga kabibig. So, yun na nga mga kabibig ang nangyari ngayon. Handang-handa na si Torre at saka si Marbel na harapin kung anuman kaso na pwedeng ikaso sa kanila at hindi sila takot. Lalaban sila kabibig. So eto kabibig, manood tayo ng isang video kung saan ang PNP ay wala pa ring response. Okay. PNP Tikom ang bibig sinilabas ng Senate Committee Report kaugnay sa illegal na pag-aresto kay PRRD. Let's listen to this one mga kabibig. Magandang gabi mula pa rin dito sa Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan ay patuloy pa rin ang sinasagawa nating ayusin natin ang Pilipinas nationwide campaign rally ng ating nagmamahal na Pastor Apollo City Police. Pero kaugnay doon sa binanggit mo kanina, ang Philippine National Police ay talagang hanggang ngayon wala pa rin inilalabas na reaksyon, komento o anumang pahayag doon nga sa rekomendasyon ng paunang report ng Senate Committee on Foreign Relations na pinauunaan niya ni Senator Amy Marcos kaugnay doon sa rekomendasyong sampahan ng kaso at ilang mga opisyal kasama na ang matataas na opisyal ng PNP doon sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tahimik pa rin ang Philippine National Police sa gitna ng mainit na batikos at panawagang managot ang mga sangkot na opisyal sa iligal na pag-aresto at sa pilitang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands noong Marso 11. Isang hakbang na mariing kwenisyon sa inilabas na paunang ulat ng Senate Committee on Foreign Relations. Batay sa paunang report ng Senate Committee on Foreign Relations, iginiit ni Senator Amy, chairman ng naturang komite, na politically motivated umano ang pag-aresto kay Duterte. Sa inilabas na rekomendasyon ng Senado, kabilang sa mga pinakakasuhan sina DOJ Secretary Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Pinangalanan din si PNP Chief General Romel Marbel, PNP CIDG Chief Nicolas Torre at Special Envoy Marcos Lacanilao para masampahan rin ng kaso. Pinakakasumhan si DOJ Secretary Remulla dahil sa paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act for sanctioning or causing an invalid administrative arrest against Duterte, usurpation of judicial functions, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Pinakakasuhan naman si Interior Secretary Remulla ng arbitrary detention, violation of Republic Act 319 for inducing or persuading General Torre or General Marbel to perform an act in violation of law, rules, and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Arbitration detention, violation of 319, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Laban naman kay PNP Chief Marbel, mahaharap din si General Torre ng 2 counts of arbitrary detention,
para kay dating Pangulong Duterte at dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Paglabag sa Republic Act 7438 matapos na pagbawalang bisitahin ni VP Sara ang ama nito at presahang pag-iwan ng mga abogado kay Duterte. Paglabag rin sa Republic Act 319 o pagsunod sa mga kautusan ni na General Marbil at Interior Secretary Remulla, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Habang inirekomenda rin ang pagsasampa ng kaso laban kay Special Envoy for Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacaninaw sa ilalim ng usurpation of official functions sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code, false testimony sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nauna nang nabatikos ang pamahalaang Marcos Jr. sa ginawa nito sa dating presidente ng bansa nang abandonahin ito si Duterte sa kamay ngayon ng mga dayuhan. Sa kabilang banda hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga protesta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang dako ng mundo dahil sa mga nakitang paglabag na ginawa ng pamahalaan sa karapatan ni dating Pangulong Duterte. Franco, sa Bantala, dito naman sa Bulacan ay matagumpay ang isinagawang motorcade ng PDP laban Duterte slate mula doon sa Malabon, patungo sa Valenzuela hanggang sa Mekawayan, dumako doon sa Bukawe, Santa Maria hanggang sa umabot dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay talaga namang maging mainit ang pagtanggap ng mga kabayan natin sa PDP laban straight at isa nga doon sa mga pinagkatuhan at binahal ng mga taga-Bulacan ang senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Kibuloy. At ayon nga sa kanila, isa si Pastor Apollo sa kanilang mga iboboto sa ilalim ng PDP Duterte slate. Samantala, hanggang sa ngayong mga oras na ito, Franco, ay buhay na buhay pa rin ang mga taga-San Jose del Monte, Bulacan sa inakasagang ayusin natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally ng ating utuling Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ay nakikisa doon sa panawagang pagbabago ng sistema ng politika at pamamahala sa ilalim ng PDP Laban Party na pinangunahan yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa nga sa mga naging matunog na mga plataforma ng ating puting pastor ang Zero Corruption, at ito naman ay giniit din at sinang-ayunan ng Ambumbero Party List First Nominee Astra Pimentel Naik sa mga taong dumalo dito sa gym sa San Jose del Monte, Bulacan. Anya, napapanahon na para nga sa tunay na pagbabago na para sa inaasam na mas maayos na Pilipinas. Tama talaga ang sinasabi dito. Talagang kailangan ng aksyonan ang mga pangyayari ngayon. Lalo na kagabi ay balita-balita daw di umano, allegedly, na merong susugod sa bahay ni Pangulong Rodrigo Duterte at i-raid daw ito. So, na-alerto, nataranta ang mga Davaoenos sa mga posibleng mangyayari mga ilang araw ngayon kasi malapit ng eleksyon. So, baka nataranta na rin ang kabila na ramdam nilang talo na sila. So, hanap sila ng paraan para lalong malugmok ang pangalang Duterte. Sabi ng iba, baka iraransak ang bahay ni Duterte, i-raid ang bahay ni Duterte, taniman ng mga ebidensya, mga fake na ebidensya, para talaga mas lalong malugmok at makulong at makonvict si Pangulong Duterte sa ICC. Pinas sa ilalim ng PDP Laban slate. Hinangaan rin nito ang advokasya ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa anti-corruption policy na hindi lang mag-aangat sa kabuhayan ng mga Pilipino kundi mag-aangat din sa dignidad ng Pilipinas sa mga mata sa mga bansa. In fairness naman maganda yung mga plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy, yung anti-corruption, tapos madami ang programa na kanyang ilalatag pag siya ay mananalo, kabibig. Isa ba si Pastor Apollo Kibuloy ang bubutuhan niyo? Kasi marami ang nasasabi na bubuto nila ang PDP Laban or Duterte at naghahanap pa sila ng dalawang mga senador na pwedeng makumpleto ang Magic 12. Iba't ibang panig ng mundo. Kanina ay pinuno ng iba't ibang mga tagapagsalita mula sa lokal hanggang sa national host at pinapaabot din ang pasasalamat sa host ng lugar na ito. Walang iba kundi si Mr. Eduardo Kuya Boy Bartolome at ang mismong chairman
ng PDP dito sa San Jose del Monte na si Vice Mayoral candidate Paul Villas, na siya namang nagsulong ng kaayusan at magandang mga plataforma ni gobyerno at ikinampanya ang buong slate na ito para na rin sa inaasam na pagbabago ng mga Pilipino. Yan po mga kabibigan, ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong opinion sa latest trending news ngayon na sina Marbel, si General Torre ay talagang ang tapang nila na haharapin ang mga kasong isasampa. Wala silang pakime-keme, hindi sila magtatago. Alam naman nila, yun mga kabibig, ito yung mga komento ng mga netizen natin. Sabi ng isang netizen, natural na harapin nila para hindi natural na sagutin nyo, huwag kayong magtago. So, sabi pa dito, excited na kaming makita si Torre na ikulong at mabigyan ng hustisya si Pangulong Rodrigo Duterte. Meron ang sabi, go Torre, ipaglaban mo ang karapatan mo. Go Torre, nasa likod kami, mga BBM supporters. So, yun mga kabibig, ang ating latest libag-libag for the day. Ano ang iyong komento, opinion hinggil sa dito na talagang walang aatrasan na kaso sina General Torre at Marbel, mga kabibig. Yun lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Malapit ang eleksyon, huwag yung kalimutan, Duterte, mga kabibig. Bye everyone, see you next time.